Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapital! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapital! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapital! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapital! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapital! Talino at puso. Magandang umaga, Southern Luzon. Magandang buhay, lalawigan ng Batangas. At syempre, bagong araw, bagong simula, at syempre, bagong pag-asa. Kami po ang inyong mga katuwang sa pagbabalita, handang sumama sa inyong biyahe ngayong umaga. Saan mang panig po ng lalawigan, sa radyo man o online, kami po ang inyong mga kasama ngayong araw ng Huwebes. Dito lamang po sa opisyal na programang pang-radyo ng Pamahalang Panlalawigan, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga, Kuya Ed. Sa lahat po ng ating mga kabiyahe ngayong araw ng Huwebes, kamusta po kayo? Yan, syempre muli na naman po ninyo kaming makakasama. Ang tambalang hatid ay sigla at serbisyo, good vibes and good news. Sa Barte at Ilarmo Ilagan, para sa inyong Thursday morning ride ng Biyaheng Kapitolyo. And of course, we are broadcasting live via Facebook live streaming sa ating Batangas PIO Facebook page mula po dito sa PIO Media Center sa Kapitolyo. Sa bayan rin nga po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang Infinite Radio 102.3 FM at radyo natin 105.5 FM sa Padre Garcia. At para po simulan ang ating umaga ngayong araw, syempre hihingi po muna tayo ng gabay at patnubay. Syempre kasama po ang ating prayer warrior for today, walang iba, Miss Almira Elaine Baler. Amang makapangyarihan, sa oras ng panganib at sakuna, kami po'y lumalapit sa inyo. Kayo ang aming kublihan, lakas at sandigan. Iligtas po ninyo kami sa anumang kapahamakan. Sa bagyo, lindol, baha o anumang pagsubok na dumarating. Bigyan ninyo kami ng tapang at malinaw na kaisipan, upang sa halip na matakot ay kumilos ng may pag-asa. Patnubayan ninyo ang aming mga namumuno, ang aming mga tagapagligtas, at bawat pamilyang umaasa sa inyo. Puspusin ninyo kami ng pananampalataya at determinasyon upang patuloy kaming bumangon at magtulungan anumang hirap ang aming kaharapin. Panginoon, kayo ang aming kanlungan sa unos at liwanag sa gitna ng dilim. Naway manatili sa amin ang inyong awa at biyaya, ngayon at magpakailanman. Amen. Talino at puso. Ayan, amen, Almira. Maraming salamat sa iyo. Tuloy-tuloy na nga po ang ating pagpasada ngayong araw ng Thursday, November 6, 2025. Yan, first Thursday of November. Ayan mga kabiyahe, talagang kaibilis naman nga po ng panahon. Aba, ay konting araw na lang. Ay talagang Christmas na. konti na lang. Ayan, kaya naman muli po ninyo kaming masamahan sa ating programa Ang Biyaheng Kapitolyo para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan at sa ating bansa. Ayan, at nasabi mo nga,
nasa buwan na tayo ng Nobyembre, medyo excited ang ating mga kasamahan pagdating Exciting nitong, and oo, excited. dahil alam naman natin, itong buwan na ito ay nalalapit ang pagkakaroon. May may tawag dito, may memorandum ng nilabas. Yes, at mamaya tatalakayin natin yan sa ating Ilang balitaan. araw na lang, di ba? Ilang araw na lang. Mukhang nagniningning ang mga mata sa aking mga harapan. In time yan. Nakapag Yes. may Christmas list ka na ba, Miss Almira? Yes po, always ready. Ayan. Ipapasa na daw sa'yo, Ninong Ipapasa Eds. ko na po. Okay. Ninong Eds na po muli ang tawag namin Yes, sa inyo. because it's Burmans. Ayan. Pagdating ko ng Burmans, nag-iiba ho ang aking, hindi na ho kuya. Nagiging Ninong na siya. Ayan, syempre, hatid po namin ngayon ni kasamang Jane ang mga kwentuhan, talakayan, nakalaan po sa ating paglilingkod bayan. Syempre, pwede niyo pong ipabot ang inyong mga panawagan at pagbati. Ihahatid po sa inyo yan ni kasamang Almira. Kaya naman ako'y babati na na maagang maaga. At kumusta po ang mga kasamahan natin dyan sa pamahalaang panlalawigan at syempre po dito sa ating tanggapan. Ang Provincial Information Office, kumusta po kayong lahat dyan? At syempre po sa lahat ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan na ngayon po ay naninilbihan para sa mga sambayanang Batanggenyo. Syempre po, kami po ay inyong samahan. Muli ito po ang inyong lingkod. Ako po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Jane Ilarma Ilagan. At para po ito sa programa o parang sa programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo! Medyo nalita ko ng konti. Sorry Oo naman. nga. Ala ko medyo naghang. Ayan. At para naman po bumati sa ating mga taga-subaybay at sa kanyang mga fans ngayong araw. Kasama po natin ang ating hashtag Smiling Patroller. Miss Almira Elaine Baler. Ayan, maraming salamat sa Gusto mo yun? napaka-energetic na pagbati ninyong dala po sa akin palagi. At syempre magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kasama na nakatutok po ngayon sa ating biyaheng Kapitolyo. At gayon din po, binabati po natin na magandang umaga mga kikinig po sa ating partner radio stations. Ang himpilang Infinite Radio 102.3 FM at radyo natin 105.5 FM sa Padre Garcia. Syempre, hindi po natin malilimutang batiin ang atin po mga suking taga-subaybay ngayong umaga po via Facebook live streaming sa ating pong Batangas PIO Facebook page. Hello and happy Thursday morning po. Una na po dyan si Tita Nenet On na nabati po ng Blessed Thursday morning. Hello po. Kay Sir Jun Lindo Naguda, kay Sir Jansen Silva Olimba, kay Sir Rogelio Aguirre, kay Cashel Cacantos, kay Ma'am Needs Lapa, ayun. Sa lahat po na nakatutok po sa atin, comment lang po kayo and subaybay lang po kayo sa aming pong programa ngayong umaga. At syempre, bukod po sa ating pong pagbati, ay ang ating pong mga announcements. Mula po sa Batalac 2 Area 1, ang nakadakdang scheduled power interruption ngayong araw po, November 6, araw po ng Webes, mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ay deferred po o pansamantalang ipinagpapaliban. Ang nasabing power interruption ay original po na itinakda para sa annual substation preventive maintenance at reconfiguration ng linya para sa bagong 10 MVA power transformer installation. Sa ngayon po, wala pong power interruption na magaganap sa mga apektadong lugar, kabilang na po ang buong bayan ng Mataas na Kahoy at San Jose maliban po sa barangay Kinalaglagan, gayon din po sa ilang bahagi po ng Lipa City. Samantala po, para naman po sa scheduled maintenance or construction advisory po mula po sa Batalac 1, magkakaroon po ng scheduled power interruption sa darating po na Sabado, November 8, 2025 mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi upang bigyan pong daan ang pag-i-install ng underbuilt line at pole support ng Steel Asia. Apektado po ang ilang lugar sa lungsod ng Calaca, partikular na po sa mga barangay ng Lumbang Calzada, Lumbang na Matanda, Coral ni Bakal, Talisay, Puting Bato East, Puting Bato West, Kanlungan,
bahagi po ng Baklas, Salong, Dila at Sinsinayan. Sa bayan naman po ng Lemery ay tanging bahagi lamang po ng barangay Sinisian ang maapektuhan. Magkakaroon din po ng momentary interruption o panandali ang pagkawala ng kuryente mula alas 6 po ng umaga hanggang 6:15 a.m. po at muli po ng 5:45 p.m. hanggang 6 o'clock p.m. sa mga barangay po ng Poblasyon, Puting Kahoy, Munting Coral, Lumbang na Bata, Niyugan, Madalunot at matipok na lungsod ng Kalaka. Bukod po dito, magkakaroon po ng scheduled power interruption sa darating nga po na Sabado, November 8, 2025 mula po alas 9 po ng umaga hanggang 1:00 po ng hapon upang bigyang daan ang pagpapalit po ng 3 transformer at fuse cutout ng BTEC Trading and Services Inc. Apektado po ang nasabing maintenance work ang ilang bahagi po ng lungsod po ng Kalaka, partikular po sa Barangay San Rafael at bahagi ng Barangay Dacanlao. Paalala po na maaari pong maibalik ang supply ng kuryente ng mas maaga kaysa sa tinakdang oras kung agad matatapos ang mga gawain. Ang Batelec po ay humihingi po ng inyong pangunawa at kooperasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang maintenance activities para sa mas maayos at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente. Maraming salamat po. Ayan. Talaga naman, oo. Busy ang Batelec sa Calacas City. Maintenance. Oo. Talagang Ayan, sunod-sunod oo, ang pagkawala sunod-sunod. ng kuryente. So, ayan. And Kuya Eds, syempre sa mga may solar, ano mo yung power bank na may solar? Oo, yun. At saka sa mga solar lights, talagang medyo mahirap na mag-ipon ng power para. Kasi nga, tag-ulan, Oo. minsan hindi mo alam, ang ganda-ganda ng sikat ng araw, mamayang hapon talaga Oo nga, naman. hindi pag sa dilim. Hindi Ipon. makaipon. Oo. Pero lahat ng aming mga Christmas light ngayon solar na. Yes. Ayan. Ay, maganda doon. Hindi mo na kailangan direct power. Ngayon. Tipid sa kuryente. Tipid sa kuryente. Mura pa. Yes. Di ba? Oo. Ngayon, alam mo ba Yes. na ngayon ay pinagdiriwang kahapon daw ang National Stress Awareness Day. Aware ba kayo na stress na kayo? Direct? Hindi, no. Napapansin lang ng iba. Ngayong pong araw ng Webes ay dumako na tayo sa ating unang usapin para ngayong araw. Ang National Stress Awareness Day kung saan sa panahon ngayon tila maihiwalay sa ating araw-araw na buhay ang salitang stress. Stress kasi. Oo, gano'n, di ba? Mula sa mga gawain sa paaralan, sa mga hamon sa trabaho hanggang sa mga personal na suliranin sa tahanan, lahat tayo nakakaranas nito sa iba't ibang antas. Gayunpaman, madalas ay hindi natin binibigyang pansin ang bigat ng epekto ng stress sa ating isipan, katawan, at syempre sa ating mga emosyon. Kaugnay nga niyan, kasamang Jane, kahapon araw ng Miyerkules ay araw kung saan ipinagdiwang natin ang National Stress Awareness Day. Isang araw na inilaan upang paalalahanan tayong lahat na ang pag-aalaga sa kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng pangangalaga ng ating physical na kalusugan. Ayan. So, healthy mind, healthy body. Ayan. Ang araw na ito hindi lamang simpleng paalala kundi isang panawagan. Isang paanyaya na huminto muna sa gitna ng abalang mundo at bigyang pansin ang ating mga sarili. Ang stress ay isang natural na reaksyon ng ating katawan sa mga sitwasyong nakakapagdulot ng tensyon o pressure. Maaring ito ay dahil ng sa trabaho, sa pag-aaral, problema sa pamilya, o maging sa mga personal na layunin ng ating tinatangkat. Bagaman normal ang makaramdam ng stress, ang labis na stress ay maaaring magdulot ng masamang epekto tulad ng pagkakaroon ng anxiety, depression, at sakit sa puso at iba pang mga karamdaman. Ayan, dito pumapasok ang kahalagahan ng National Stress Awareness Day, kung saan hinihikaya tayong maging mas bukas sa pag-uusap tungkol sa ating mental health at syempre alamin ang mga epektibong paraan upang mapamahalaan ang stress. Kabilang dito ang simpleng mga hakbang tulad ng paghinga ng malalim, yan, breathe in, breathe out. Pag-ehersisyo, nagagawa pa ba ito? Yan, ang karamihan. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog
at pagbibigay oras sa mga bagay na nagbibigay saya. Aha. Sa pamamagitan ng mga ito, natutulungan nating mapanatili kahit papaano at mabalanse sa ating isip at katawan. Ayan. Work-life balance. Yes, ito ay isang paalala na tayo ay mga tao lamang. May hangganan, may pangangailangan at may karapatang magpahinga. Sa kabila ng mga hamon ng makabagong panahon, mahalagang alalahanin na ang kalusugan ng isip ay kasing halaga ng anumang tagumpay o pagkamit ng layunin. Ang pagkilala at pamamahala sa stress ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang patunay ng ating katatagan at malasakit sa sarili. Ayan, at naway magsilbi ang mga araw na ito bilang inspirasyon upang palaganapin po natin ang kamalayan sa kahalagahan ng mental wellness. Ano po? Hindi lamang tuwing may okasyon, kundi sa bawat araw ng ating buhay, sa pag-aalaga ng ating isip at damdamin, nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pananaw, malalim na pag-unawa, at mas matibay na pundasyon upang harapin ang namang pagsubok. Sa huli po, ang pagiging payapa at balanse ang tunay na sukatan ng kaligayahan at tagumpay. Tama. Ayan, Kuya Eds, ikaw ba? How can you say ba na stress ka? Pag siguro medyo, alam mo yon, walang ganang kumain. Nakaranas tayo ng mga, Mga ilang ganun. sitwasyon Oo. ganyan. No? At saka yung parang gulong-gulo yung isip. Yung Wala na focus. laging parang may laman ang iyong isipan na hindi mo alam kung paano, alin ba yung uunahin. Ganon. Walang focus. No, wala ng focus. Yun. Ayan. Isang sign ng stress. Kaya siguro dapat pag gano'n na ramdaman natin, medyo step back, breathe in, Yes. meditate, pray, at syempre, di ba? Napakahalaga ng ganun eh. Ramdam ko yung kapag sabi ko, kahit hindi ako nakakaramdam ng gutom, pero may sinasabi yung katawan ko, Yes. kumain ka na. Kasi nawawala na kami ng power. Ganon, nanghihina. Pero, di ba, sabi nga nila, yung pag-o-overthink o masyadong overthinking, isa ding dahilan ng stress. Yes. Ikaw ba, paano ka overthink? Iba overthinking, tagos hanggang kabilang buwan. Siguro sa pagiging overthinker, ako overthinker naman ako din. And halos naman lahat ay nag-overthink at Paano kaya bukas? na-overthinker. Mga ganon. Siguro hindi lang bukas yung akin, sa future na talaga. yun. Medyo ahead Too yung mga much iniisip ahead ko. of Oo. thinking the future. Yan, may tanong Ayun. si Derek, how do you deal with stress daw? Stress tab. Ayun. So sa gamot. Oo, yun lang Oo. Hindi, ano lang yan dapat kasi, sabi nga nila, wag tayong kumarera. Diba? At your own pace, at your own time, at planuhin ng maigi. Yes. Sabi nga nila, ang isang task na o gawain sa buhay, kapag nakaplano ng maayos, ay hindi mo kailangang pag-isipan ng dali-dalian. Siyempre, sa modern times, di ba? Masyado na maraming pangangailangan lalo sa work, di ba? Fast-paced na yung work ngayon kasi nga sa tulong ng makabagong teknolohiya ay siyempre napapabilis ang trabaho. So, saka pagpapabilis ng trabaho, mas maraming kailangan, mas maraming kailangang ibahagi. So, nagkakaroon po ng kaunting stress, kumbaga. Pero manageable naman yan kung talagang tawag dito, nakaplano at nakaplano ng maayos. Ang ano lang talaga dyan, yung iba kasi, di ba, hindi naman katulad ng iba na ang kaya na-stress, ano ba yung o-orderin kung, di ba? Lunch. Oo, yung iba, paano ako kakain? O, mga Yes. ganon. So, nakakadagdag yon. At isa pa nga, tulad mo, thinking the future. Para kay, ano ba yan? Para kay Oo, Sebi ba yan? halo-halo Halo-halo. na. Kaya nagkakagal. Okay ikaw lang ba, yan. Ikaw ba, Almira? Kamusta? Alam po. Alam mo, paano to mag-deal ng stress. Stress alam eating. ni Abon yan. Hindi po. Bilang po ako po ay napaka-carefree na tao na parang hindi po ako nai-stress daw. Tingnan. Ako po ay kapag po nasa stress, mas more on nag-focus po ako sa gagawin ko na dapat. Iba naman po ang aking atake. Ayun. Mas ano naman ako, Mas- mas focus po ako, mas
kailangan, mas strict po ako sa akin, dapat Ginagawa. ako to, kaya ko to. Ayun, Ganon. pag na-stress ka, kailangan may gawin ako para Opo, mawala para sa isip ko. yung to. mawala sa isip. Kumbaga po ay deal with it first. Tapos ay saka ko na lang na-feel na, ala, stress ako, gano'n, na-stress ako. Pero na-overcome ko Ayos. po siya. Ah, Ganon po. Masarap kasama to pag na-stress. Pagawin mo ng trabaho. Opo, Stress gagawin ako, ko muna. maglilinis ako ng bahay Oo, maghapon. Tapos after na lang po ako iiyak, magbe-break. Ayun. yan. Iba't Saka iba ko naman ilalabas. talaga tayo At ng alam mo yan pagtanggap. kasi yung sinasabi ng iba, ba't ka ba nagkakaganyan? Mm-hmm. Ang arte mo naman. Di ba? Pero wag po tayong ganun. Kasi. And Opo, sometimes people May- have to be careful with their words. Dahil Yes. merong ibang tao na kahit stress, kumbaga kayang dalhin. Yes. Opo. Pero hindi nyo alam na dinadala niya lang yun. Na parang isang image nyo lang ng something na nakaka-trigger. Pero tingnan natin. Mm-mm. Stress, depress, Yes. It's may different, pinagdadaanan. Di ba? Kayang-kaya niyang dalhin, pero deep inside, Of course. mabigat na, di ba? Parang At dyan naiipon. natin nababalitaan Opo. ang mga kaso o ang mga suicidal tendencies ng iba. May iba po kasi naiipon po and then may at some point, yun na, dun po putok yung stress and everything. Oh, Yan. ayan. And sa akin naman, in my opinion, yan, siguro hindi lang halata na relihiyosa akong tao. Pero ako pag ganyan ay gusto kong tahimik na lugar at doon ako magpe-pray. Like, I'm talking with the Lord. Ganon. Ayun. Para ma-release ko ang aking... Dapat naman. yes, Dapat hinanakit. naman. Yes, Kung pray ang- lang. Kung ang stress lang naman po ay dulot din ng work, wag po tayong mahiya o lumapit sa ating mga kasamahan na, uy, medyo hindi lang magandang pwede mo ba akong tulungan dito? Akala ko i-confront Oo, mo eh. oo. Akala ko, Alam mo lalo siya naman. paging confrontational. Dali-dali niyan, papatulong nga. Ginanon. Oo, ginanon. Oo, Mas yun, lalo ako, pala. lalo na. Oo, di ba? Siyempre, I look at my shit. Sabi nga, I mean, choose for to me, be it's kind. obvious. I get what you're Oo, saying. choose to be kind. Yes. Ano. Tanong mo na, Always. huwag niyo naman agad na, bakit na naman? Yan. Di ba? Tama, dapat isipin mo tama yung pipiliin mong salita bago mo ibukas Oo. ang bibig mo. Kasi, paminsan kasi kasama ang Jane eh. Kasi, kumbaga nga, lahat nga ay may pinagdadaanan. Nilapitan mo may pinagdadaanan din. Oo. Ayun. So, kailangan nating maging mapagmatsyag. O, edi, yun yan. Choose always to be kind. Of course. Yan. Oo. May panahon para makipagbiruan. Yes. May panahon para makipagkwentuhan. At syempre, may panahon naman na talagang seryosohan. No? Tama. So, everybody kailangan maging compassionate. Yan lang naman. Di ba, Almira? Yes, sir. Yes, well sir. said po. Well said. Well said. Oo. Ito naman kasi, kahit stress naman to, nakangiti eh. No? Kaya nga hindi mo nga daw siya Oo, pinagkakamalan hindi nyo na mahalata. stress. Ang tinatanong nga po ko minsan, nalulungkot ka ba, Ining? Nagagalit ka ba, Ining? Opo, pero hindi ko lang po, ayoko po kasi Sumisigaw ka ba pag nagagalit ka? Umiiyak Depende lang po. siya. Personally po kasi, ayoko po kasi mandamay ng ibang tao po sa mood ko. Kaya po, mas pinipili ko na lang po na, okay, hindi ko na lang Pwede ipahalata. naman yun. Oo. Ganun. Siguro may iba din tao na pag galit sila or talagang moody sila, dapat madamay din yung ibang tao. Wherein dapat siguro, hindi naman dapat. Oh, may problema ako. Dapat kayo din. Oo, mamroblema din kayo. Naku, hindi po Pag may, kayo. pag may Oo. ganon, naiwas po. Sige, Huwag kayo mandamay. Humingi na lang kayo ng tulong. Yes. Oo, yun. Kasi hirap naman nun. No? May problema ka din. Kasi iba-iba po yung level ng coping mechanism ika nga ng bawat tao. Merong dinadaan lang sa tawang stress. Meron naman talagang pagpasok pa lang eh. Alam mo na eh, no? Yung aura niya, ramdam mo na sige, may something. Medyo stress. Huwag muna tayo Hindi siya lalapit. umiimik. Oo, iba yung aura. Oo. Ayan, tatawa-tawa lang. Ganyan. Yan, talagang magaling lang magdala. Oo, yun. Oo. Yun yung tinatag na aura farming. Yung pagpasok pa lang, alam mo, ay, off. Meron namang, di ba? Wag muna, Si oo. tulad ni Almira, pagpasok, oy Almira, kumain ka na ba? Di ba? Actually, na- may dala na nga akong pagkain, share ko to. Wow! Di ba? Yes. Punta kayo Gusto ko sa ganun na yung bati mo, Kuya Ed, sa amin. Yun. Ay, nako. Aha. Kanina pa kayong umaga, ha? Ayan, at syempre po, ang sa atin lang naman, kung may stress, ay may mga paraan para deal with the stress. Work-life balance, siguro mag-exercise tayo. Hindi naman po kasi, ang exercise po
ang paglilinis po ng bahay ay hindi tinuturing na exercise. Meron po Pero kung yun na makakapag-aliw sa Oh, iyo why na not? hindi mo maisip, go. Meron kasi sa mga lalaki, pag stress, magbabike, magbabasketball, o mag-hiking. Meron tinatawag nila dyan. Yung ating kasama dito, yung meron throttle therapy. Pag daw siya yung stress, medyo naguguluhan sa kanyang iniisip. Sakay daw siya ng kanyang motor. Strong. Isipin lang niya kung saan siya pupunta. Bahala na kung saan ako dadalhin ng aking tapos, ayun, okay na. Ayun. O kaya yung iba naman, ay pumunta sa mga pamilya, di ba? Magbakasyon ng konti. Spend your weekend with your friends and family. Kung meron naman kayong mga alaga, mga pets, di ba? Isa pa rin yun, stress I look at reliever. Mascherano, and for me, it's Yes. obvious. I get what you're saying. Ayun. Yun. So, may umiimik. May umiimik. Gumugulo, may bumubulong-bulong sa akin. No, stress ka. Ayun, so, ang pinakamaganda po dyan, kung stress, ay sit back and relax and Take a deep breath. take a deep breath and focus. And syempre, yun nga, magdasal tayo at wag nating, kumbaga nga, kung masyadong dibdibin at ang isipin natin, kaya natin ito. May paraan. So, kumbaga, one step at the time. Ayun. Wag nating pagsabay-sabayin. Amen. Yes. Yan, para yung yan. Pag naglilinis ka ng kotse, di ba mahirap pag yung wala kang direksyon. Binasa mo, tas kung saan-saan ka pumupunas, no? Parang hindi matapos-tapos. Yun, one panel at a time. Yan. And it's Ganun din okay ang to problema. cry, kuya. Oo. Walang masama umiyak kahit lalaki ka man o babae. Talagang kung stress na stress ka at kailangan mong i-out, go. No, pag stress sa work at madaming one step at a time. Yes. Tapusin mo muna ito, then the next. Huwag nating sisimulan lahat. Pause. Oo, di ba? At doon ma lang at kung ang kalaban naman natin ay oras, tandaan po natin, ang oras ay palagi ang tumatakbo. Hindi po natin yan aabutan. No? So, at your own pace, at your own time, at sa mga oras na ito, kung kayo po ay may pinagdadaanan, at kayo po ay nananatiling malakas, may pamilya, malusog na pangatawan, panalo na po tayo sa buhay. Amen. No, That's one right. day at a time. Ayan. So, ang oras natin kasamang Jane, 1 minuto. Makalipas ang 10 ng umaga. At kami po ay magbabalik ng kasamang Jane. Makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Eneng! Nag-aalboruto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito.
Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. At muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ayan, at bagaman huli man sa takdang petsa, ay hindi kailanman nahuli ang pagkilala at pagdiriwang ng ating LGBTQIA++ Pride. Ang selebrasyong ito ay hindi lamang tungkol sa makukulay na bandila o masasayang mga parada, kundi isang makabuluhang pagpupugay sa pag-ibig, pagkakapantay-pantay, at kalayaan. Ayan, sa araw na ito, ating binibigyan diin na ang bawat isa, anumang kasarian, oryentasyon o pagkakakilanlan ay may karapatang tanggapin, igalang at ipagmalaki kung sino sila. Ito ay patunay na ang diwa ng Pride ay hindi nalilimitahan sa isang buwan o araw lamang. Ito ay isinasabuhay araw-araw sa pamamagitan ng pagtanggap, malasakit at pag-ibig sa kapwa. Sama-sama nating pagdiwang ang pagkakaiba-iba bilang lakas at hindi hadlang tungo sa isang lipunang pantay-pantay at mapagmahal. Love wins, equality matters, pride lives on araw-araw. Mabuhay ang lahat ng makulay na puso. Ayan, at kasamang Jane, kahapon nga ay masayang ipinagdiriwang sa Kapitolyo ang 10th anibersaryo ng LGBTQIA+ celebration dito sa lalawigan, Sa pangunguna po, siyempre, ng ating mga kasama sa Provincial Social Welfare and Development Office. Kaugnay niya ng makbulang selebrasyong ito. Samahan ninyo kami ang ating pakinggan at tunghayan ang naging kaganapan na tunay na naging kulay at inspirasyon. May ulat dyan si Miss Almira Elaine Baler. Pinangunahan ng pamahalang palalawigan ng Batangas ang 10th LGBTQIA+ celebration na ginanap noong 5 ng Nobyembre 2025 sa Provincial Dream Zone Capital Site, Batangas City. Ang aktibidad na ito ay sa ilalim ng programa ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katuwang ang Promoting Advocacy Rendering in Neutral Equality Incorporated o PARINE. Sinimula ng makulay na pagdiriwang sa pamamagitan ng Grand Pride Parade na nagsilbing simbolo ng pagkakaisa, pagmamalaki at pagbibigay suporta sa karapatan ng bawat kasapi ng LGBTQIA+ community. Sa kanyang paunang mensahe, binanggit ni PSWDO Head Ms. Ethel Luistro ang kahalagahan ng mga programa para sa LGBTQIA+. Isang dekada ng tapang, kulay, at pagkakaisa. At isang buong araw ng saya, talento, at inspirasyon. Ang ating tema ngayong taon ay mental health and well-being. Addressing stigma, stress, and resilience within the LGBTQIA+ community. Ito ay paalaala na sa likod ng ating mga ngiti at sigla, kailangan din nating alagaan ang ating isip at damdamin. Dahil ang self-love ay isa ring anyo ng pride. Sinundan naman ito ni Mr. Ivan Alvarez, isang social development specialist mula sa Wagayway Equality, na nagbibigay diin ng kahalagahan sa kaalaman hinggil sa mental health and well-being. Sa kanyang pagbabahagi, tinalakay niya ang mga isyong kinakaharap ng komunidad tulad ng stigma, stress at ang kahalagahan ng resilience o katatagan ng loob sa pagharap sa mga hamon ng lipunan. Bukod sa mga makabuluhang talakayan,
Naging tampok din ang mga kapanapanabik na Festival Queen and King Costume Competition at LGBTQIA+ Got Talent. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, ginanap ang pagkakaloob ng Certificate of Participation at paghahayag ng mga nagwagi sa iba't ibang patimpalak. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam si Mr. Jeffrey Epayuzon, ang president ng Parine Incorporated. Hello po, good morning po sa ating lahat at welcome po sa 10th LGBT celebration po dito po sa Batangas. Ako nga pala po si Jeffrey Epayuzon po from Bayan ng San Luis, ang president po ng Provincial LGBT Alliance of Batangas na ngayon po ay promoting advocacy rendered in Neutral Equality Incorporated. At maraming salamat po sa panlalibig ng lungsod ng Batangas, sa buong suporta po na laging pinagkakalob po dito po sa aming samahan. At ang tanging hiling lang po namin sa ating pamahalaan nawa ay patuloy po ang suporta at pagdinig sa anumang aming mga kinaangan at ninanais at nawa po mas mabigyang kulay pa po ang aming samahan. Paabot ng pagbati at mensahe ng suporta sina Provincial Administrator Attorney Joel Montealto bilang kinatawan ni Governor Vilma Santos Recto at 5th District Senior Board Member Dr. June Berberabe Jr. na namumuno sa Committee on Social Welfare and Family. Ang idinaos sa 10th LGBTQIA+ celebration ay patunay na pagkakaisa at patuloy na suporta ng pamahalang palalawigan ng Batangas tungo sa pagkakapantay-pantay at mas inklusibong komunidad para sa bawat Batanggenyo. Para sa isang matatag na Batangas, kasama si Froilan Salcedo Jr., ito po si Almira Elaine Baler. Ayan, maraming salamat sa iyong ulat, Miss Almira Elaine. At sabi nyo nga, love wins. Yes. No? And ayon din sa tema nila, Kuya Eds, ay nabanggit din doon ng mental health. At Oo. saka yung sa, sa stigma. Yes, Mhm. stigma. Yes. Kasi nandun ako nung parte ng talakayan. At yun nga yung topic, yung rejection, Yes. stigma. Yes. Medyo, di ba, sa ating kasing nakamulatang kultura, lalo na kapag patriarchal ang isang komunidad o ang isang pamilya, parang noon parang kasalanan ang may ganitong miyembro ng pamilya. Parang ikaw naman ay di ba? Ngayon po, hindi na po ganoon. Dahil niyayakap po natin bilang miyembro ng komunidad, ang sino man o ano man ang iyong orientasyon, kabilang ka sa komunidad. Yes. Lalo na ikaw ay produktibong miyembro ng komunidad. At nagsisikap maging produktibo. Tama. Buwagin ng stigma. Oo, hindi natin kailangan ng rejection sa kanila, di ba? Siguro marami din nga na part ng LGBTQIA+ ay yan nga, may pinagdadaanan, stress din kasi nga nabubuli. Of course. Yan, kasi naranasan nila yung rejection. Kasi may mga nagsasabi, ganito ka naman, hindi ka naman kabilang. Oh, yan. Wherein, naku, maling-mali. Ayun, yung example, yan, tatay niya, barako, tinan mo. Yan, karma. Ay, yung mga ganun, parang, hello, kasalanan ba ng tao? Hindi na, ipinanganak siyang ganun na. Hindi yan na-develop. Yes. Yung iba kasi, di ba, itinatago. So, kasi natatakot. Natakot. So, dun sa pagtatago nilang yun, nagkakaroon sila ng self-doubt. Magkakaroon sila ng isipin. Dahil hindi naman ako to eh. Di ba yung mga ganon? Kaya nung sila'y nag-out, parang nag-iba yung perspektibo nila sa buhay. Sumaya dahil sila'y natanggap. At tanggap ng komunidad, tanggap ng pamilya. Yun naman talaga dapat. Dahil hindi na natin nililimitahan ang isang komunidad sa pagiging lalaki at babae, ang may karapatan lang mag-ibigan. Dahil yun nga, di ba, love wins. Of course. So, kung ano man ang inyong orientasyon, di ba, Almira? Di ba? Kamustahin naman natin ulit si Almira. Kamusta ba ang kahapon? Ano ba yung na-experience mo sa coverage mo kahapon? Sobrang saya po kasi talagang ramdam nyo yung energy, yung Diba? yung kanilang confidence ay umaapaw talaga na wow. May mga
may mga part po ng ating pong community, LGBTQ Very proud. plus Oo. community na. Yun nga pansin ko rin kahapon. Lahat Ang na nandun gagan- sa Dream Zone. Opo, ang gaganda. Super Proud, effort. Loud and Grabe. out. Out loud and proud. Todo sa effort sa kanilang mga costumes. Talaga kita mo naman ang mga costume nila. Yung isa Sobrang- doon, hindi biro. Dahil pag-ikot niya, napagod siya. Kasi sabi ko, Naku, mabigat. mabigat. Ang bigat ng costume. Pero proud na Opo. proud siya doon sa Kita niyo po kung- i-representa ang kanilang mga bayan. Yes. Kita niyo po kung gaano ka-creative yung Makulay. mind ng Oo. mga tao. Sabi nga nung isang host, ay nako, ganito pala ang feeling ng magkaroon ng Miss Gay ng may tanghaling tapat. Ayun, no? Super Iba yung Maghapon ano, ba iba- ang kaganapan kahapon? Oo. Ayun. At may mga Energy talent kong portion energy. din. Maghapong saya. Opo. Oh, yan. At congratulations sa mga kasama natin sa Yes. PSWDO Congrats po. for bringing in and yakapin natin ang mga For making them happy din. Successful syempre. po siya every feeling them year. that they belong at Yes. susuportahan ng pamahalaang panlalawigan ang ating LGBTQIA++ community. And congrats din sa mga nanalo kahapon. Ayan, kay Ma'am Ethel at sa inyong mga kasama. Sino ba nakita ko doon? Si Miss Banya, Kay si Ma'am Miss Eva Angela, po. si Sir Kay Harold, Ma'am Adele. si Ma'am Adele, si Sir Maru. Ayan, mga bising-bising. Ngayon naman, si Sir Harold, nandun naman sa auditorium. National Disability Week celebration naman Busy. yata. Busy-busy ang Pangulong Harold. Nelson Adante at sa Ayun. iyong mga kasama ay pagbati sa inyo dyan sa Hello, Tito Nelson. auditorium. No? At nakita ko yung schedule nila ng Pabisi PSWDO. lang po Hitik ng na hitik. pabisi. Oh, hanggang Sobrang Disyembre daming na to. programs and Oo. activities. Congratulations. Ayan, Congrats agad. At kami po ay patuloy na magbabalita at maghahatid ng mga impormasyon tulad nito sa ating programa. So, lagi niyo pong subaybayan Abang lang ang aming po. programang Biyaheng Kapitolyo. Oras po natin 10:15 in the morning at magbabalik po kami sa makatapos lang po ang ilang mga paalala at sunod na po nito ang ating balitaan. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Toto Pito. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ayan, nagbabalik po ang inyong tambalan ngayong araw ng Huwebes. Muli ito si Edwin Sabate kasama si Jane Ilarmo Ilagan. At narito na po ang mga ilang balita aming nakalap para sa araw na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong Biyaheng Kapitolyo, narito na ang mga pagbabalita. Year-end bonus! Cash gift sa mga government workers ibibigay na ngayong Nobyembre. Wow! Sabi nga naman, ni kasamang Almira.
Maagang makakatanggap ang mga empleyado ng gobyerno ng kanilang year-end bonus at 5,000 cash gift ngayong buwan. Ayon ito kay Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, kaisa ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Para sa fiscal year 2025, may kabuang 63.69 billion pesos ang inilaan sa year-end bonus ng mga sibilyan at uniform personnel at 9.24 billion naman para sa cash gift na sasaklaw sa mahigit na 1.85 million na empleyado ng pamahalaan sa buong bansa. Ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay base at ang nasahod noong October 31 at ang 5,000 peso cash gift ay taunang ibinibigay bilang pagkilala naman sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Merry Christmas, Kuya Eds. Yarn. Ayun. Ayan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology or DICT at lahat ng cyber team sa gobyerno na maghanda at maging mapagbantay para sa posibleng distributed denial of service attacks ngayong kahapon ito. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na base sa pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda, inactivate na nila ang Plan Cyber Dome matapos ang kautusan ng Pangulo. Ito ay para masiguro na lahat ng digital services ng gobyerno, gayon din ng mga pribadong nag-ooperate ng critical information infrastructure tulad ng mga bangko, telcos, hospitals at iba pa ay maprotektahan at handa sa pagtugon sa anumang DDoS attacks. Tiniyak din ng Pangulo sa publiko na lahat ng government at private sectors ay nagtutulungan para masiguro na ang digital services ay available at secure. Nauna nang nagbabala ang DICT na posibleng magkaroon noong November 5 ng DDoS attacks kung saan maaaring bumagal o hindi agad mag-load ang ilang websites or applications. Samantala, magdaraos naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ng nationwide public consultations mula po November 10 kaugnay ng petisyon para sa taas pasahe ng mga public utility vehicles o PUVs ayon po sa utos ng Department of Transportation. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, layunin ng konsultasyon na marinig ang lahat ng stakeholder, lalo na dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at spare parts ng sasakyan. Inutusan ang mga regional directors na sumite ang resulta at rekomendasyon ng consultation bago po ang November 4 habang ang final position ng LTFRB ay ipapasa sa Transportation Secretary bago mag-November 17. Saklaw ng petisyon ng PU buses, jeepneys, taxis at iba pang pampublikong sasakyan bilang tugon sa backlog ng mga pending motions at petition. Binigyan din ni Mendoza ang mabilis na aksyon para tugunan ang hinaing ng publiko. Ayon, samantala, 16 na show cause orders inilabas versus sa nananaga ng imported rice. Nako, may may nag-hoard pa rin. Naglabas ang Department of Agriculture ng 16 na show cause orders laban sa mga retailer na nagbebenta ng imported rice na may mataas na maximum suggested retail price na 43 pesos kada kilo para sa 5% broken rice. Karamihan ng orders ay inilabas sa Agora Public Market, sinundan ng Pretil Market sa Kamuning at Kamuning Public Market at Commonwealth Market. Sa kasalukuyan, ang presyo ng 5% broken imported rice sa Metro Manila ay humigit kumulang na 48.62 per kilogram. Well-milled at imported rice ay nasa 40 pesos at ang regular milled na bigas ay nasa 39.55 pesos per kilogram. Ayon sa DA, walang dahilan para sa mataas na presyo dahil mababa ang import cost sapagkat sapat ang lokal na supply ng mga bigas. Hinimok ni Dimesa ang publiko na kumain ng lokal na bigas bilang suporta sa mga magsasaka at tiniyak na sapat ang rice stocks para sa halos 3 buwan na may projected 3.4 million metric tons ng ending stock sa pagtatapos
ng taong 2025. Ayan, 210 pesos per kilogram minimum farm gate price sa baboy itinakda ng Department of Agriculture. Nagkasundo ang Department of Agriculture or DA at mga lokal na stakeholders sa industriya ng baboy na magtakda ng minimum farm gate price na 210 pesos kada kilo para sa live hogs upang matulungan ang mga producer na makabawi sa mga pagkalugi dulot ng African swine fever. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, nagkasundo ang Department of Agriculture at saka mga local hog producers na mag-establish ng minimum farm gate price of 210 pesos per kilo for live hogs para tulungan ang mga magbababoy na makarecover sa kanilang losses. Bumagsak na ang farm gate prices sa 150 to 180 pesos kada kilo na mas mababa o halos katumbas ng average production cost na 170 to 180 pesos kada kilo. Sa kabila nito, mataas pa rin ang retail prices kung saan ang liempo ay binebenta ng humigit kumulang 400 pesos kada kilo ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Layunin ng Department of Agriculture na ipatupad ang minimum farm gate price bago matapos ang taon. Binanggit din ang sobrang pag-import ng baboy dahil sa mas mababang taripa sa ilalim ng Executive Order 62 mula 40% pababa sa 25%. Nanawagan ng mga stakeholder na ibalik ang 40% tariffs upang mas mapabilis ang recovery ng industriya. Plano rin ng Department of Agriculture na muling ipatupad ang Maximum Suggested Retail Price or MSRP para sa baboy upang maprotektahan ang mga consumer. Ngunit hindi pa napagkasunduan ang bagong MSRP. Dati itinakda ang liempo sa 380 pesos per kilogram, kasim at pige sa 350 pesos per kilogram at sabit sa ulo sa 300 pesos per kilogram. Ayan, inaasahan kasing tataas ang presyo ng mga hog product dahil, alam naman, magpapasko. Magpapasko na. At lahat naman ng yata ng pang Noche Buena package, meron ng price freeze. So, huwag naman po nating masyadong taasan. Yan nga. Ang iba naman kumbaga nga, tawid, tawid Noche Buena. Oo, may diba? makain, may mapagsaluhan man lamang. Para na lang sa mga bata. Yes. Ayan. Ang Pasko naman ay para sa mga bata. Di ba, Almira? Yes po. Para pala sa amin. Matanda ka na. Ninong Eds. Ikaw na yung Ninong nagpapapasko Eds. dapat. Eto nung kasagsagan nga ng ASF, talagang bagsak presyo talaga. Palugi ang mga presyo ng magbababoy. Kaya ngayon, sana naman yun nga, makabawi na. At magtulungan ang lahat para makabangon ng ating hog industry sa buong bansa. At syempre dito na rin sa ating lalawigan. Ayan, at para sa kanyang second batch of important announcement, narito pong muli ang ating hashtag Smiling Patroller, Miss Almira Elaine Baler. Ayan, ang Provincial Government of Batangas sa pangunguna po ng Provincial Human Resource and Management Office ay naghahanap po ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon para sa iba't ibang opisina. Office of the Provincial Administrator, isa pong Administrative Officer 5, Office of the Provincial Assessor, Administrative Aid 4, Office of the Provincial Engineer, Light Equipment Operator, Provincial Health Office, Laurel Memorial District Hospital, isa pong Medical Specialist 2, Provincial Health Office, San Jose District Hospital, isang Pharmacist 1, Provincial Health Office, Apacible Memorial District Hospital, Administrative Aid 6. Ang mga interesado po at kwalipikadong aplikante ay dapat po magsumite ng mga sumusunod na requirements. Fully accomplished personal data sheet with work experience sheet and recent passport size or unfiltered digital pictures and must be digitally or electronically signed. Hard copy or electronic copy of performance rating in the last rating period if applicable. Proof of eligibility rating or license and transcript of records. Ipasa po ang aplikasyon kay Ms. Ann B. De Castro, OIC po ng PHRMO o ipadala po sa email na phrmo.recruitment2024b@yahoo.com. Nanatili pong nakatutok sa biyaheng Kapitolyo para po sa iba pang bakanteng posisyon na maaari po ninyong applyan.
Maaari po ninyong bisitahin din po ang Facebook page ng Batangas Provincial Peso at ang website na batangas.gov.ph para po sa buong detalye ng mga bakanteng posisyon. Ayan, at bukod nga po dyan, isa pong mahalagang paglilinaw po mula po sa bayan ng Cuenca. Ayon po sa Republic Act 121101, ang November 7 po ay idinadeklarang special working holiday. Ibig sabihin po may pasok po ang mga opisina at negosyo sa nasabing araw. Kapag lamang po ito po ay dineklara ng ating Pangulo sa pamamagitan po ng isang presidential proclamation, saka pa lamang po ito magiging special non-working holiday. Matapos po idaos po ang ating pong Thanksgiving Mass, magpapatuloy na po ang normal na office at businesses transactions po sa munisipyo ng Cuenca. Ang pamahalang bayan po ng Cuenca ay humihiling ng malawak na pangunawa at pakiisa mula po sa lahat ng mamamayan. Maraming salamat po. Ayun po ay sa kanila pong celebration ng 149th founding anniversary. Bayan natin sama-samang paunlarin sa municipality po ng Cuenca. Ayan, at bukod nga po sa Cuenca, ipinagdiriwang din po natin ang 107th founding anniversary po ng Municipality of Taysan at ang 8th Tinindag Festival. Sa tema pong Bagong Taysan, Tinindig na Kultura, Matatag na Pagkakaisa, 107 na taon ng pag-unlad at pag-asa. Inaanyayahan po ang lahat mula po November 8 to 11, 2025 na makiisa sa iba't ibang activities na magpapakita ng kultura, unity at progress ng ating bayan. Para po sa iba pang detalye, bisitahin po natin ang kanila pong Facebook page. Ayun lamang po at maraming salamat. Manatili po nakatutok o bisitahin po din natin ang ating pong Batangas PIO Facebook page para po sa iba pang mahalagang anunsyo mula po sa pamahalaan palalawigan ng Batangas. Siyempre po, pinapasalamatan na din po natin ang ating pong technical team na binubuo po ni Direk Gian S. Camillas, Ate Avon Luca Gimbal, Jundel Maranan, Kuya Jun Lindon Aguda, kay Tito Roger Aguirre. Ayun. Maraming salamat at binabati namin ang founding anniversary ng Cuenca. Cuenca po, Taysan. Yes. Ayan. Siyempre, pasalamat natin sa ating tech team. Nabanggit na ni kasamang Almira. Ang oras po natin, 1 minuto. Makalipas ang 10:30 ng umaga. So, paalam muna tayo, kasama Jane. At magbabalik po kami sa susunod na Thursday. So, sa ngalan po ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang mga Diyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. hanggang sa susunod na pagtutok, manatili po tayong ligtas, malusog at mapagmatsyag. Ito pong muli ang inyong lingkod, Edwin Sabarte. At ako naman po ang inyong kapartner sa biyahe na lagit-laging kasama sa kwentuhan at balitaan. Ito pong muli si Jane Ilarmo Ilagan. Kasama po ang inyong Thursday Patroller, Almira Elaine Baler. Maraming salamat po sa walang sawang pag-antabay sa inyong mga kaagapay tuwing Thursday. Hanggang sa susunod po nating pagpasada, muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol!